Kayo na po, General, magsabi kung may basihan ba ang ganitong teorya na dito po sila nag-train para sa kanilang terrorist act na ginawa po dyan sa Bondi Beach? Alam niyo yung characterization na ang Pilipinas ay ISIS training hotspot ay outdated na yan. Okay. Kaya nga sabi nga ni Presidente, it's misleading. Hindi siya supported by evidence ngayon at inconsistent siya sa mga sitwasyon ngayon na nangyayari sa Mindanao. Alam natin ang Mindanao is booming right now and we have a lot of tourists going to Mindanao. So, it's very difficult na tanggapin na yung teorya nila ay tama kasi wala itong basihan. There is no valid report or confirmation na yung individuals linked doon sa Bondi incident ay nagkaroon ng military or terrorist training sa Pilipinas. Yeah, oo. Mistulang bisita ito, hindi natin alam kung anong ginawa nila. Pero wala silang ginawang training. Unang-una, sino yung magti-train? Since 2017, nung Marawi, na-degrade na po ang kakayahan ng ISIS. Kakaunti na lang po sila. Yung kanilang mga leaders po, unting-unti pong nalagas since 2017. So, kung kapasidad na mag-train, as of now, wala na. Noon, mga ilang dekada, yes. Pero ngayon, hindi. So, sa akin, siguro dahil sa sitwasyon na pangyayari noon, nag-immediate speculation lang yung doon sa Australia. Yeah. Hinahanapan nila kung ano talaga yung nangyari. But biglaan yun eh. It will take time to investigate. Yung nilabas itong mga ganitong characterization, immediate eh. Wala pang investigasyon. Ngayon, lumalabas. Mali kasi walang basihan. Oh, okay. General, hindi po ba ito makakaapekto sa relasyon ng Pilipinas at maging ng Australia, itong dalawang bansang ito, sapagkat you mentioned ay parang nagkakaroon ng speculation lang itong Australian government, itong Australian media, pertaining na baka nga nagkaroon ng training sila dito, itong dalawang Australian nationals na ito na nagpunta sa Pilipinas? Alam niyo po, malaki na po yung relasyon at maganda po yung relasyon ng Pilipinas at ng Australia. Ito ay maliit na bagay. We have to sympathize with the victims and that is what we are doing. Ngayon, sabi nga natin, hindi naman official yan na sinabi ng gobyerno ng Australia. And as a matter of fact, we are in touch with them about this. So, kung sabihin natin na yung relasyon maapektuhan, hindi. Hindi naman ito ang sum all ng relasyon ng Pilipinas at ng Australia. Mas marami po tayong ginagawa kasama sila, kultura man, edukasyon man, ekonomiya man. Ang relationship po natin with Australia is very, very strong.